Good morning world from Kitimat. Walang pasok today. Actually kahapon may pasok ako sa work pero naiwanan ako ng bus. So today may pupuntahan kaming sikat na golf course na may hotel dito sa Kitimat. Parang mga 30 to 40 minute walk lang siya kung saan kami nakatira, and dun kami kakain ng lunch today. Ito yung view from outside the window, cloudy, and nag-umpisa na ring mamatay yung mga halaman because of the frost. Medyo nagma-1 na rin kasi lately dito, although hindi pa nga officially winter, fall pa rin. Ayan, naglalaglagan na yung mga dahon at saka mga bulaklak niya. Actually, hindi na rin siya nagpa-flower. Nalanta na siya. Sobrang big time sila dito pagdating sa Halloween. So, karamihan ng mga bahay may kanya-kanya talagang display ng mga cute na scary na Halloween mascot katulad nito, pero ito talaga pinaka big time na nakita ko dito sa Kitimat. Although sa Thornhill at saka sa Terrace meron ding mga talagang pailaw pa. And ayun yung neighborhood dito sa Kitimat. Malalaki yung mga bahay dito. Kadalasan 3 to 6 bedroom yung mga houses. Mabilis lang makahanap ng work dito, lalo na sa mga town centers. Sobrang daming mga service works katulad ng mga sales associate sa mall. Ako ngayon sales associate ako sa Marks. Karamihan ng mga classmate kong Pinoy at saka ibang international student nag-work sa fast food, sa department store, sa mga hotel dito, at saka sa mga restaurant. Pero yung malaki talaga yung sahod nasa mga trade job, trade skills, and I think yun din yung gustong work ng mga Canadians dito. Like sa school sa Coast Mountain, sobrang konti ng mga local na nag-aaral ng business. Karamihan sa kanila ang kinukuha pa rin geoscience, yung mga courses na makakakuha sila ng work na katulad ng plumbing, ganyan, kasi ang laki ng sahod sa ganun. Marami ring mga iba-ibang simbahan dito. Ito yung Kingdom Hall of Jehovah's. Meron din ditong Pentecostal. Meron din yung sa mga Indian, yung Sikh na house nila. I think mga 7 or 8 yata yung religious na building dito sa Kitimat. Pero ayun nga, so makakakita ka dito ng mga malalaking bahay, tapos yung work ng mga tao is nasa parang mining or related sa gas, related sa forestry. Malalaki kasi yung bayad sa mga ganun. Sobrang bihira ng mga work dito na related sa banking or sa IT. Medyo nagiging magubat na yung daan, pero nasa loob pa rin tayo ng Kitimat. Dulo na siya actually ng parang Kitimat. Na mention ng ka-work ko nung nakaraan na nagtrabaho nga rin siya as forest surveyor. Malaki yung kita sa kanya, parang kayang kumita ng up to $500 a day doon. Pero sobrang, well, babae kasi siya. Ayun nga, lagi kang mag-isa sa kabundukan at saka sa forest, and exposed ka daw lagi sa environment, sa cold, sa heat, at saka sa mga bears. Pero ako open-minded kasi ako sa mga ganun, and excited ako sa wilderness, sa Canadian wilderness. So parang gusto ko siya i-try, pero at the same time gusto ko rin makapag-build ng magandang normally yung mga ganun kasi contractual siya during summer lang, so parang 2 months, 3 months na work.
gusto ko makapag-build ng magandang employment history. So, gusto ko makapag-stay pa ng matagal dito sa Marks. Siguro, mga at least 6 months to 1 year, ganun. Ito na yung entrance ng Hirsch Creek. And, oh my god, may woodpecker. Nakikita niyo yung kulay blue na. Tumatalon-talon na yan. Ayan. So maraming woodpecker dito. Curious siya na ibon. Ayan. So lalakarin na natin to papasok. Sobrang ganda talaga ng wilderness dito. And eto na yung Hirsch Creek Bar and Grill. Hindi ko alam kung nasa tama ba kami. Kasi parang napag-iwanan na siya. Tingnan natin kung may tao. Well, ang lawak ng parking lot nila. And may dalawang sasakyan naman. So hindi ko sure kung open sila. Pero parang ang ganda dito sa loob ng forest na yan. And mukhang may overlooking view din sila. Ito yung golf course. Yeah, I think yan yung golf course. Ito yung view ng golf course nila. Oh my god, so pretty. Sobrang ganda. Ang ganda nung background na mga puno muna, tapos yung mountain. Super nice. Moment of truth. We'll find out kung open. Close sila pag Sunday. Okay. Pero wow, ang ganda ng location. Yung main building mismo, simple lang siya, pero tingnan nyo naman yung golf course. Oh my god. Sobrang ang ganda dito. Pero ang lamig nga lang. 1 degrees ngayon. 1 degree ngayon. Dun, close nga sila. Siguro pupunta na lang kami sa Kitimat Center. And marami namang open doon na fast food pa rin. Pero ayun nga, yung mga restaurant na ganito, sobrang bihira nga sila mag-open din ng Sunday. Pero hindi updated yung Google. So nakalagay doon na open sila today. Ngayon lang namin na-discover tong deck na to, pero oh my god. Ayan, kita yung Kitimat River sa dulo at saka yung town center. Ayan dyan, sobrang ganda niya. Oh my god. Mabuti na rin at close yung Hirsch, dahil kung hindi namin makikita tong viewing deck na to. Oh my god. Medyo natagalan kami tumambay dun sa park kasi ang ganda talaga ng view. So eto na yung footbridge papuntang city center, tapos pagbaba niyan city center na. Yung bistro na to, mag-open yan yung Debbie's Bistro ng alas 4 or alas 5 yata, and pasado alas 2 pa lang. So siguro magstay muna kami sa loob ng City Center Mall. Hindi na namin mahintay yung pag-open ng Debbie's. So dito na lang kami sa Mr. Mike's. Sikat din to na kainan dito sa Kitimat at saka sa Terrace. Karamihan ng mga nagse-celebrate yan dito kumakain. And medyo pricey yung menu nila, pero worth it naman daw based sa mga reviews. Alright, ito yung pinaka-entrance nila. And sabi sa Google, open sila. So asahan namin na open sila. Okay, open sila. Pero kailangan lang namin maghintay ng mag-assist sa amin para makaupo kami. Kasi may nakalagay na wait to be seated. Pero ito na yung itsura ng loob nila. May mga kumakain-kain na rin. Mangilan-gilan. And ayan, kamukha talaga siya ng mga diners na napapanood natin sa mga American film. Ito yung menu nila, and
feeling ko malalaki yung serving nila. Like itong Bugaboo ribs, $33.99. Sobrang mahal talaga siya. For me, oven roast salmon, $31.99. Pang mga special occasion talaga yung mga prices nila. Natin yung kabila, burger and buns. Ito at least medyo mga regular yung price niya. Nagkape na ako kanina kaya Coke yung in-order ko, bottomless to. Si Ran, bottomless na coffee. Dito sa Mr. Mike's, marami silang mga card games at saka board games na pwede nyong gamitin habang naghihintay or habang kumakain din. So ito yung kinuha namin, Unstable Unicorn, pero hindi pa namin alam kung ano yung rule nito. In-order namin chicken burger at saka quesadilla with salad. Hindi kita sa camera pero sobrang laki ng serving nila. And excited na ako tikman yung french fries. Okay, so yung total bill ay $59. Kasama na yung tip doon na $9. Bale, parang 15% yung tip. Actually, may option ka naman na pumili kung magkano yung ititip. Pero ayun nga, between 10 to 20% siya nung total bill ng in-order. And yun na lang muna for today. Kita-kits ulit next vlog. Bye-bye.